Mga kagaway, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nag-aari, isang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sino ba ang ayaw ng kayamanan? Sino ba ang ayaw ng kapangyarihan? Kapag ikaw ay mayaman, posibleng ikaw ay magiging makapangyarihan. Pag ikaw ay makapangyarihan at magkaroon ka, ay madali sa iyo ang magiging mayaman. Ngunit tandaan ang pangaral ng ating Panginoon. Tayo humihiling lamang tayo sa Diyos. Walang nagmumula sa atin. Walang sino man ang ipinanganak na lumabas na may hawak na ginto. Walang sino man ang lumabas na agad nagkaroon ng kapangyarihan. Gawa lamang tayo ng Diyos. Manika lamang tayo ng Diyos. Ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Ang Diyos ang may hawak sa atin. Kaya nangangailangan tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating mga panalangin, sa pamagitan ng ating pagdasal. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, bago ka humiling ng anuman, una at higit sa lahat, hanapin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katarungan at ang lahat ng ating kahilingan sa Kanya ay Kanyang ipagkakaloob, siksik, liglig, walang limit, unlimited rights. Yan ang ibibigay sa atin ng Diyos. Ngunit kailangan muna natin hanapin ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, kabutihan, pagmahal sa Diyos, pagmahal sa kapwa, tulad ng pagmamahal sa sarili, pagtulong sa mga nangangailangan, pagpakababa, pag-uunawa sa mga hindi nakaunawa, at higit sa lahat, ang tapat na paglilingkod. Ito ang tunay na kayamanan. Mag-impok tayo ng kayamanan, hindi sa Bangko Sentral, hindi sa BDO o hindi sa anumang bangko, kundi para sa kaharian ng langit. Sapagkat kung tayo ay sagana, malimit na makakalimutan natin ang Diyos. Malimit nga na yung mga makapangyarihan ay ipinapalagay ang kanilang mga sarili na sila ang Diyos. Nagagawa nila ang hindi ginagawa ng Diyos. Nagagawa nila ang hindi ginagawa ng mga taong dapat nilang lukuan, dapat nilang paglikuran, dapat nilang pagsilbihan ang Diyos. Hindi masama ang anumang yaman. Kailangan natin ang pera. Kailangan natin ang mga bagay-bagay kapalit ang ating mga pangangailangan. Ngunit ang nais ng Diyos sa atin ay ang sapat lang. Dapat ang yaman na gawa ng Diyos ay ating paghati-hatihan. Dapat tayong lahat pantay-pantay, naralasap, magtatamasa ng pagmamahal ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, ako ay naririto para sa mga mabuti at para sa mga masasama.
Ngunit higit sa lahat, ako ay narito para sa mga may sakit. Sapagkat ang mga may sakit ang nangangailangan ng mga gamot at manggagamot. Ang ibig sabihin ng may sakit, ang mga makasalanan. Kung sasabihin may sakit ka, kaya hindi ka makalapit sa Diyos, ang ibig sabihin, ikaw ay nagkakasala. Kaya sa mundong ito, sana ilalagay sa kaisipan ang ating mga leader. Kailangan natin ang ating mga leader. Kailangan natin ang may hawak ng gobyerno. Kailangan natin ang presidente, kailangan natin ang vice-presidente, kailangan natin ang mga senador, ang mga congressman. Kailangan natin sila sapagkat sila ang gagawa ng mga batas. Sila ang magpapatupad ng batas alang-alang sa kabutihan ng mga mamamayan para sa kapakanan at kaunlaran ng bansa. Sana magkakaroon tayo ng isang bansang iisa ang diwa, nagkakaisa, hindi nagkawatak-watak, walang nakawan, walang patayan, walang pang-aabuso, walang kataksilan sa bayan. Sa ngayon, naghahanap tayo ng totoong mga leader. Naghahanap tayo ng mga leader na katulad ni Haring Solomon. Hindi natin makakalimutan ang kasaysayan ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, isa sa mga itinuturing na mga nagiging magaling, mabuting hari sa Jerusalem sa kanyang kapanahunan. Kapanahunan ng unang tipan, Old Testament ng banal na aklat. Ginawang hari ng Panginoon si Solomon sa Jerusalem. At nang nahirang na hari sa Solomon, bago ito natulog, ay habang ito ay natutulog, ito ay nanaginip. Nanaginip si Solomon, nakausap niya ang Diyos. Kausap niya ang Panginoon na gumawa sa kanyang hari. At siya ay tinanong, Solomon, ngayong isa ka ng hari, ano pa ang ninanais mong ipagkakalob ko sa iyo upang ikaw ay maging isang makapangyarihang hari? Ang sagot ni Solomon, Panginoon, yamang ginawa mo akong isang hari. Bigyan mo ako ng isang puso nagmamahal ng pantay-pantay sa aking mga nasasakupan. Isang pusong nagmamahal, tunay nagmamahal sa kanyang mga nasasakupan. Mga political leaders, mga religious leaders, mga leader ng anumang tinatayong pagka-leader. Tularan natin ang isang Solomon bilang isang leader. Humihingi ng isang pusong malinis sa Panginoon upang siya ay magiging matunay na hari. Si Jesus, ang hari ng mga hari, isang tunay na Diyos, nagiging tunay na tao upang magampanan niya ang kanyang tungkulin na leader ng mga tao bilang isang tunay na tao. Isang leader na nagbigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tao. At inilarawan nga ni Jesus ang kanyang sarili na isang mabuting pastor. Isang pastor na nakahandang magbuwis ng kanyang buhay para sa mga tupa. At nagawa ito, naganap ito sa Kalbaryo ng si Jesus ay pinako at namatay sa krus.